Magandang umaga mga ka-stroke. So tayo po ngayon ay nandito sa ating rooftop at nandito po tayo sa ating kubo. So tayo po ay magpapainit, magpapaaraw ng medyo maaga gapayan. Maganda kasi magpaaraw mga 7, ayan kasi diyan lumalabas yung araw eh. Kasi yung kahalagahan niya sa ating na-stroke kasi nga lagi tayo nasa loob. Kung minsan nakaupo lagi at saka hindi tayo naiinitan at madalang pawisan lalo na sa mga tamad mag-exercise. Ayan. So malaking bagay po yung init kasi dumadagdag ng resistensya sa atin. Ayan. So ang tatalakayin po natin ngayon ay ang pagpapainit sa araw ay magandang sa stroke patient. Ayan. So, intro muna po tayo ng konti. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please subscribe at inyo ring i-like at pindutin yung notification bell para updated tayo sa mga video tungkol sa stroke na lumalaban at unti-unting bumabangon. So, let's go! Magandang umaga mga ka-stroke. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa aming rooftop at tayo po ay mag-stretching. Ayan. Muna po ganito. Ayan. Tayo po, isang taon nang na-stroke. Kailangan kasi maging mas active ka kasi pag active ka mas mabilis ang progress. Yan, pagka sa mga bago-bago yan gamitin ang malakas na bahagi ng kamay para matulungan ang kamay na tinamaan ng stroke para maitaas. So yan, ang oras po natin ngayon ay alas 7 ng umaga. Yan. Maganda rin po kasi nagpapainit sa umaga. Yan. Kasi kailangan din ng ating katawan yan. Pero wag naman yung aabutin ka ng tanghali. Yan. Kasi maganda rin yung nagpapainit ka habang nag-exercise. Yan. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung sinasabi nila na 6 month, ibig sabihin ng 6 month, na-stroke ka nang wala pang 6 month at iyong i-develop ang iyong kamay at saka meron kang therapist, ay mabilis ang progress ng paggaling. Pero pag nakalampas ka na ng 1 taon, ay yun po, ay ang ibig sabihin noon ay mabagal na ang progreso ng paggaling. At especially yung pinababayaan mo ang iyong pagka-stroke, hinahayaan mo na wala kang galaw-galaw, ay talagang mabagal ang pagka-progress noon na nagsasanhi ng pagkalak ng kamay
at pati paa nakakabengkong. Ayan. Pero kung kahit na matagal ka na na-stroke at ikaw ay active ka sa mga exercises, ayan po ay unti-unti rin bumabalik. Kasi po, katulad po na sa akin, ako po ay 3 taon na na-stroke. Pero ako po ay noong umigi ay 1 taon na makikita ko na-stroke. Pero bagamat ganon, ay tayo po ay na-therapy rin ng konti. Pero tinigil ko po ang therapy sapagkat sa kakulangan din ng pambayad sa therapist. Pero ang ginawa ko po ay self-therapy. Yan po ang ginawa ko. At ako po ay nagsaliksik at nag-aral sa mga libro, therapist, at sa yung iba, ginugil ko at nakita ko ang mga exercise. Ayun po ay ginawa ko. At ngayon po ay siya ko pong sinashare sa inyo para makigalaw niyo rin ang inyong mga katawan at mga paa. Ayan, yan po ay mga tamang proseso ng exercise ang pinapakita ko. So ito po ang ating exercise na yan. At tayo upo. Yan, maganda rin po, may ganito ko yung bakod o kaya sa upuan. Gagawin niyo po yung sa upuan pero may alalay. Yan. Yung ganun po. Pagkatapos, stretching po ng kamay. Ayan, ako po ay nakakalakad na pero hindi po siya totally perfect. Pilay pa rin po. Ayan, pero ang mahalaga ay ako po ay nakakalakad-lakad na. So, ipapakita ko po sa inyo ang aking lakad. Ayan po. Ayan, may pitik pa rin ng konti, di ba? Pero nakukuha yung sa exercise. Yun po lagi ang exercise lang na exercise. Galaw ng galaw kasi nakalagay sa napag-aralan ko do sa libro ng stroke. Basta ikaw pala dapat pinipilit mong gumalaw ng gumalaw yung mga tinamaan ng stroke, yung bahagi ng katawan ay dapat ay naigagalaw. Labanan mo kasi talagang maganit, mabigat at nakakagigil, di ba? Kasi nga ayaw sumunod. Pero gawin mo lang lagi araw-araw, gagalaw yan. Kasi ako nga nag-umpisa sa daliri. Nung sa daliri ko ay talaga siyang gumalaw. Nakaganyan siya, guys. Nakaganyan siya. Tapos, matindi nakaganyan. Tapos nakaganyan. Nakaganyan nga ako noon Pag lumalakad ako, nakaganyan. Yan. Pero pinilit ko lang talaga. Tapos lagi ko siyang binubukas ng binubukas. Ayan. Ayan, ganyan ko. Pero pagka siya binubukas, pag bumabalik, lalo na pagka may ginagawa ka, limawa, yung malakas na bagay mong katawan, may dadamputin ka, hindi nakaganyan ang kamay mo. Pagka may gagawin ka, laging umano siya, kaya may na ganyan siya. Na basta may ginagawa ka, yung persa nakikita rito, bumibengkong. Ayan. So, yung pala, ang technique pala roon, ay isip. Kung halimbawa may kukunin ka, may dadamputin ka, dapat pala nakarelax ang iyong isip. Ayan, at saka yung hinga ka na malalim, hindi lang isang ng stroke, kaya mabagal. Tapos may galit ka pa na
na natitira sa iyong puso, at saka isa pa nagagalit ka sa sarili mo, o so kung sinisisi mo ang lahat, bakit ikaw pa, bakit ako pa na stroke, bakit na ako pa, ayun, nakakagalit talaga. Ayan. Tapos especially, may trabaho ka dati, kumikita ka, tapos ngayon, nawala ka ng trabaho, tapos yung parang iniisip mo, inutil ka, nakikikain ka sa pamilya mo, pinapakain ka ng pamilya mo, especially sa mga tatay, di ba? Dapat ikaw ang haligi ng tahanan. Kalimitan talaga, lalaki ang malimit na i-stroke Ayan. So, parang nakaka-down ng sarili, no? Pero hindi dapat ganun. Dapat ay ano ka rin, laksa mo ang iyong loob, tanggapin mo na na-stroke ka, at mahalin mo ang iyong pamilya, at mag-concentrate ka sa pag-exercise, at saka dapat active ka, at yan ay mabilis ang progreso ng iyong paggaling. Pero kapag ikaw ay galit, palaging nasa isip mo ang tsaka inggit, kasi hindi mawawala yung inggit, kasi nakikita mo yung mga kaibigan mo na nagagawa pa rin nila yung mga dapat nilang gawin, pero ikaw ay hindi mo na nagagawa ang iyong mga ginagawa mo dati. Pero bagamat nangyari yun, huwag mong ikalulungkot yun, kasi ito po ay gawa rin ng ating Diyos, at dapat po natin tanggapin, at huwag nating sisihin ang Diyos, sapagkat tayo po ay minsan din naging matigas ang ulo dahil sa ating lifestyle. Yan. So, ayun nga, kinikwento ko rin yung nangyari sa akin nung ako'y na-stroke. Kasi bakit mabilis ang aking progress. Pero ako man ay gumaling, recover, ay hindi pa rin siya perfect na nagagawa ko yung mga dati kong ginagawa. Kagaya ng pagpihit ng tornilyo. Ayan, isa po yan. Yan po ay ina-exercise ko pa rin ngayon, ang pagpihit. Pero mga pagbukas-bukas ng mga soft drinks ay nagagawa ko sa pamamagitan naman itong hinlalato. Kasi ang aking hintuturo ay naiwanan. Hindi ko siya nabigyan ng pansin noon, at kaya mabagal ang kanyang paggaling. Katulad nga ng pinakita ko sa inyo, exercise, pag binubuka ko ang aking kamay, ayan po, naiwanan po ang hintuturo at saka ito. Pero bagamat siya mabagal, ay nagagamit ko nga po siya. Ayan, nagagamit ko siya ng maayos din, pero hindi sa lahat ng bagay ay nagagamit ko siya ng tama. Ayan. So, nangyari po sa akin noon ay ako po ay nung uso pa po ang panahon pa po ng pandemic, kaya medyo mahirap ang naging sitwasyon ko noon. Ako po ay nagpabaksin, pero ako pala ay pero ang aking high blood, ang BP ko ay normal naman, okay naman. Tapos yung aking sugar pala ang mataas. Yung pala ay kumontra yung vaccine sa akin, sa taas ng aking sugar, at doon ako na-trigger sa pagka-stroke. At ang masama pa nito, ay dinala tayo sa mga ospital, pero wala pong tumatanggap. Ako po ay nakaramdam ng stroke ng umaga, alas 9, pero ako po ay na-confine ng kinabukasan pa. Pero kung ako po ay nakapasok agad sa ospital ng halos hindi nagkakalayo sa bago-bago pa lamang ako na namamanhid ang kamay at nauutal, ay siguro po ay ako po ay nagapan. Mahalaga rin po kasi yung nabibigyan ka agad ng maagang lunas. Nadadala ka kaagad sa ospital. Ako po ay matagal din ako nautal na talagang walang naiintindihan sa aking sinasabi. Na hanggang ngayon ay meron pa rin siyang parang residue, bakas na nauutal. Napapansin nyo, di ba?
At saka isa pa yung aking isip. Kung minsan nasabi ko na, sasabihin ko na naman. Ayun, ganun po ang side effect sa akin. Pero ako po ay nabawi ko po yung aking speech sa pamamagitan po ng sa unan po, ang pinaka-effective na gamot pagka ikaw ay bulol. Ayan, tandaan nyo. Anong gagamitin sa unan? Paano gagamitin ang unan? Ang unan po ay isasaklob nyo po ang inyong bibig sa unan at kayo po ay sisigaw ng malakas. Yun po ang kasi technique sa nabubulol. Kailangan mong isigaw ng isigaw. O halimbawa, yung galit mo, ilabas mo. Ikaw lang naman makakarinig nung kasi nakasaklob nga, may silencer ka ng unan. Ayan. Sigaw lang na sigaw. Pero huwag mo sisigawan na kasama mo sa bahay. Ayan. Doon lang sa unan. Yun po. At napansin ko, parang bumabalik na yung aking salita. Ang dila ko po medyo naiwanan pa. Nandun pa po yung residue ng stroke sa dila. Kaya pinapractice ko rin ang dila. Hindi lang kasi iba pa rin ang exercise ng dila. Mas mabilis siyang gagaling kung madalas kang humihimod. Ayan. At mag-shoutout muna po tayo kay Mr. June Loreno at natanggap na po niya ang pinadala nating walker. Ito po ay malaking tulong sa kanya para sa kanyang paglakad at yan po ay magagamit mo lagi yan sa pag-exercise. At ang problema po kasi sa kanya ay siya po ay na-stroke pero siya po niya ay nakatiad po. Meron po siyang kapansanan. So yan po ay maaaring hindi po yan maging hadlang sa iyong paggaling at makakabalik ka ulit sa iyong trabaho. Ayan. So gamitin mo lang yan sa pag-exercise kagaya ng mga taas-taas, marcha at saka sa unti-unti paghakbang ay magiging alalay mo yan. So, ayan. Maraming salamat sa iyo, June Loreno. At natanggap mo ang ating walker. So, pagkatapos po nung ako'y na-stroke, ay ako po ay isang buwan pa na therapy. Pero nung nag-therapy po sa akin, hindi talaga therapist pa na yung mga exercise kamo nagagawin. Nag-therapist po sa akin ng una ay ako po ay minasahe muna. Ayan. Mahalaga rin po yun na pag magpapamasahe ka, ipamamasahe mo yung mga ugat na tinamaan ng stroke. Ayan. Tapos nung ako po ay namasahe, ilang araw din ako namasahe, ay saka po ako tinerapi. Yung mga exercise, pag close open, mga basic exercise, yung itinatas ginaganyan ng kamay. Ayan. Tapos siyempre ako po ay talagang gustong-gusto ko pong gumaling. Talagang pinilit ko po. Kaya po ako ay naging aktibo. Inalis ko po lahat ng negativity sa aking pag-iisip at ako po ay lagi nasa positive. Kaya siguro mabilis ang aking progreso. Pero yun po ay ako po ay naka-1 taon nang halos ay nakaupo sa wheelchair. At bedridden din. Pero yun po ay napaglabanan ko. Kasi nga po, kapag mas active ka, mas mabilis ang progress ng iyong paggaling. Ayan, pero kung ikaw ay lugmok lang, tinatamad ka, wala kang kahit galaw-galaw lang ng konti, yung ganyan-ganyan lang ng konti, ay yun po ay may bagay. Sa araw-araw na gagawin mo. Ayan. Tapos ako po ay halos akala ko magiging kaliwitin na ako eh. Kasi kung kumain ako kaliwa, kung mag-toothbrush ako kaliwa. Kasi hindi ko talaga siya nagagamit. Pero ngayon, ayan, kumakain ako ng kanan, nagkakamay ako ng kanan, nag-toothbrush ako ng kanan, yung aking na-stroke. Nakakapag, kasi ikaw eh, kung mag-shampoo ka isang kamay, di ba? O kung minsan pinasya-shampoo mo pa sa asawa mo, exercise ka ng exercise para yung mga salip na gagawin ng iyong anak o ng iyong asawa kasama mo sa bahay, makakaya mo naman eh. Katulad ng mga pagsya-shampoo nga, ganyan. Nangangati ang kabilang pagkakamot. Ito, nakakamot ko na siya. Kasi nga, active ako sa mga exercise. Galaw lang ng galaw ang technique. Maniwala kayo, galaw lang ng galaw at
iyan ay gagaling. Pero yung sa mga na-stock na talagang ilang taon ang binilang na talagang nakalak, lalo na yung mga pressing shoulder, ayan aminin ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo, talaga medyo may kahirapan niyang ibalik. Pero yan ay maibabalik din kung magtsatsaga ka lamang. Kasi nakukuha po yan sa exercise, pero masakit. No pain, no gain. Titiisin nyo kasi lalo na yung mga bata pa, kayang-kaya pang bumalik sa normal, na may exercise po tayo dyan at nandyan din po sa ating video ang exercise na yan. So, yun po ang ating topic ngayon. Tayo po ay mahalaga ang nagpapainit sa umaga. Dagdag stamina yan. Kung hindi ka nakakapaglakad-lakad, kailangan mo ng stamina, magpaaraw ka kahit sa bintana. Buksan mo ang bintana, lalo na kung nasa silangan, ang bintana mo ay magandang magpaaraw ka. Kasi madadagdagan ng stamina ng iyong katawan. Kung saka parang nag-charge ka. Ayan. So, tsaka yung aking karanasan, na-share ko rin sa inyo. At ang mga technique na aking binunyag ay talagang totoo yun. Galaw lang talaga ng galaw. Lagi mong igalaw ang iyong, mas maganda sana kung yung na-stroke ka na wala pang 1 taon. Talagang, kasi gano'n na nga sa akin, galaw ako ng galaw eh. Kung ang ginawa mo ay ikaw ay wala pang 1 taon, ay basta pilit mo kahit yung daliri, ganyan-ganyanin mo siya. Ayan. Ayan ay babalik ulit sa gagalaw ulit. Huwag mong lagi naka-stack ka. Ayan, para minamahal mo na na-stroke ka. Para bang stroke patient ako. And I'm proud of it. Hindi, syempre, mas maganda yung may balik mo yung dati. Ayan. Tsaka isa pang number 1 na kalaban natin ay ang ating kinakain. Ayan. Kasi nandyan talaga sakit lahat sa pagkain. Diyan ka madadali talaga. Kahit yung mga dati mo na kinakain ay hindi mo na pwedeng kainin ng katulad ng dati napakarami. At kagaya ng kanin. Ayan. Magbawas ka na ng kanin. Kumari nga, huwag ka na kumain ng kanin eh. Ako, kumakain na ulit ako ng kanin. Kasi ako naman, kaya naman ako nagkaganon. Kasi ako po ay na-stroke din dahil sa taas ng sugar. Kumain ito lately ng kanin. Kasi nga po noon, hindi ako nakain ng kanin. Ako naman, bumagsak naman yung aking sugar. So, kaya napilitan din ako kumain ng kanin. Pero at least ay nakabawi na. Kaso nga lang ako medyo nag-gain. Ayan. Pero normal naman ang ating sugar at saka ang ating BP. At ayan po ay lagi natin minomonitor yan. Every other day. Ayan. So, ayun po muna ang ating naging topic. At sana po ay kayo ay maliwanagan yung mga na-stroke. Bangon lang tayo, bangon kapatid. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Galaw na ng galaw. At alsin mo, ang galit talaga, galit na magpapatagal sa iyo. Kapatid, pagkabugnutin ka, konting bagay sisigaw ka, bulol ka na nga, maninigaw ka pa. Wag. Alsin mo ang galit sa dibdib. Mag-concentrate ka, inhale, exhale ka, ganyan. At ipasok mo sa isip mo na ikaw ay kailangan mong gumaling at maging kalmante. Ayan, so, ayan po muna ang ating for videos for today. Ayan, ayun po ang aking side effect Medyo minsan nagpapaulit-ulit at nauutal ako, hindi ko agad mabigkas pa rin yung mga dapat kong sasabihin. So, ayan po muna ang ating video for today at maraming salamat po. At ito po ang aking advice ay talagang makakatulong sa inyo. Ang number 1 ay galaw ng galaw at relax ang isip. Alisin ang galit. Yan lang, dyan ang lahat. So, maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang po sa aking channel ulit, please subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa marami pa namin. Ayan. Ay, naka-ano pala, nakalapin.
So, maraming salamat. Ayan. So, please subscribe, ha. Ayan. So, maraming salamat po. At lagi po natin tatandaan. Lagi tayong positive. Ayan. Kasi natin ang negativity. Tayo po lahat ay gagaling, lalakas, titigas. Ayan. So, maraming salamat at mabuhay po ang lahat ng mga na-stroke na lumalaban.